Hello, welcome back sa ating GD6 na RTS game. As you can see, nakaka-build tayo and we have enemies. Tapos wait lang natin ito. Tapos pwede tayong mag-build ng soldier. So sa ngayon, command center lang ito, but for sure, pwede naman tayo gumawa ng para sa worker, sa barracks. And umaatake na to. So, ganyan. Okay, sige. Gawa tayo ng tank. And then after nyan, i-refactor natin. So, una, gawa tayo ng si soldier na lang, drag natin. Tapos, prefab, unpack completely. And then, i-remove natin ito. Tapos, si soldier, tawagin natin siyang tank. Then, remove natin yung mga mesh. Kasi, dito tayo mismo sa child ng parent natin na tank. Then, create tayo ng 3D object, cube, tawagin natin tank. Tapos, sa Z-axis dapat tayo yung mas longer. So, tulad na, I think 3. Dito naman is 1.5. Masyadong maliit. Siguro 2. Ayan. And then, 2 din siguro ito. 4 na lang ito. Then, 2.5. Okay. Then, ito yung tawagin natin mesh na body. Tapos, gawa tayo ng another empty object. Wait lang. Naka-child ba to? I think hindi. Hindi na lang. Drag lang natin later. Tawagin natin itong head na transform. So, ito yung mag-rotate ng ating tank. So, ito yung lagay natin dyan. Reset natin siya. And then, gawa tayo ng 3D object na cube. Tapos, tawagin natin head na mesh. Para once na nag-rotate yung head na transform, magro-rotate din yung mesh natin. So, I think, naka 2. Ganyan ba? Parang, ba't ang liit ng body mesh? Mesh natin. How about 3? 2 lang talaga. 0.5. 3 na lang. Kasi parang panducting na eh. And then, gawa tayo ng barrel niya. So, 3D object na cylinder. Let's call it as barrel mesh. Rotate natin by 90. Tapos, ganyan. Siguro 0.5. Dito din. Then, drag natin siya dyan. Meron na tayong tank. So, don't worry. Okay lang yan. Kasi import tayo ng mga free assets soon. And then, lastly, kailangan natin ng empty object para sa ating bullet spawn point. So, siguro 1.5 and 3 4 3.5. Tapos, tawagin natin itong bullet spawn point. Then, pwede natin i-remove ito. So, dapat nasa head transforming bullet spawn point. And then, gawa tayo ng script para sa ating tank. Open natin. So, copy lang natin si
soldier. So, open si soldier. Copy. And then paste. Para mapadali. But, fix lang natin yung instead na soldier, naka-tank dapat. And, gawa tayo dito ng sa shooting, which is yung transform niya. So, public na transform. And then, I think tinawag natin siyang head transform. So, gamitin natin just ating dito instead na I think dito. So, sa ating head transform, patay kanya then and sa ating shoot. So, save natin. Tapos, but the problem lang nito, gagana na to. Ay, hindi siya dapat soldier, dapat tank. Remove natin ito. Gawa tayo ng scriptable object. RTS, tapos unit data. Tank. Gawin natin itong prefab. Balik sa scriptable object. Drag natin si tank. And then, tank. Tapos ating asset. Oops, mali. Open natin yung sprite editor. Kuha tayo ng tank. Tawagin natin tank. Apply. Tapos balik sa ating scriptable object. Drag natin yung hanapin na lang natin dito. So, tank. And then, lagyan natin ng 1000 na HP. So, si tank ngayon, pwede natin i-drag yung scriptable object niya. Saan na ba? So, unit data. Selection manager. Wait. Nga pala. Open dito pala dapat. So, selection manager para sa dito. Bakit walang drag natin ng canvas na health bar canvas. Click si tank, drag si health bar canvas. Drag si slide. Drag si slider, si fill. Check natin yan para mag-hide yung enemy. And then head transform. Tapos bullet prefab. Tapos bullet spawn point. And okay na to. So as you can see, pag click natin, meron na tong laman. Play natin. Okay, but di natin siya mamove. Nakiklik natin. Wait lang pakihan natin yung radius niya. By 3. Override. Oops. The problem lang nito, pag once na i-click natin, wait lang, ayun, hindi maklik. Kasi, and then, hindi natin siya pwedeng ma-move. Kasi sa ating selection manager, soldier yung ginagamit natin pang move. So, once we click one of the enemy, move natin siya. So, you can see, mag-move na to. Diba? Then, mag-shoot din siya. So, diba? Pero, ang problema sa ating dito, sa ating selection manager, ganito tayo. Diba? Then, tapos gusto natin ganyan, tank, diba?
So, ang problema, another else if na naman. So, solution yan, refactor natin yung program natin. So, that would be our next video kasi 10 minutes na. So, mataas-taas na discussion kasi yan. Okay, ito lang muna para sa ating tank na ah, tank nga behavior. So, kung gusto mo siyang ma-move as of now, then pwedeng ganito. Yan, tawagin natin tank. Tapos dito naman, gawin na natin siyang tank unit. Para ma-move lang natin. Try natin ha. So, once we ganito, yeah, ma-move natin siya. Yeah. So, ganyan yung mangyayari. Hindi siya baka tama. Sige lang. Okay, yan lang muna. Then, next na is refactor natin yung mga scripts natin.